May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahagi mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos ng pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama, may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito, halos mamatay na sa gutom. Babalik ka lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawagin anak ninyo. Gawin niyo na lang ako isa sa mga utusan niyo.'" Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawagin anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. "Bate, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suotan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala mo'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita." Kaya nagsimula silang magtiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid niyo, kaya ipinakatay ng inyong amang pinakamatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman. Hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaganda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babae bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na masaya tayo dahil ang kapatid mo na inahala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita."